Sar Bahagi 1. Ako si Lando, 42, at sa ngayon ako ang ama at ina sa maliit naming bahay na yari sa kahoy at yero sa gilid ng sapa. Nasa malayo ang asawa kong si Mylene, 2 taon na siyang nag-aalaga ng matanda sa Abu Dhabi. Sa bawat buwan, may remittance siyang ipinapadala, may voicemail na may halakhak niyang pilit pinapatingkad at may maikling paalala sa dulo. Alagaan mo ang mga bata, huwag kang magpupuyat at pakisabi sa duyan na siya muna ang bahalang kumalong sa mga gabing sumasakit ang likod ko sa paglalaba. May 2 anak ako, si Eli, 8 pilya at tahimik na may sariling mundo ng mga guhit at gunting. At si Nonoy, 5, malikot at mahilig sa tansan at batong makinis sa gilid ng sapa. May bakuran kaming may punong bayabas, ilang paso ng sampagita at santan. At sa lilim ng aratilis, naroon ang matandang duyan. Mahabang damit na telang kulay asul na kupas, nakakabit sa 2 matandang poste na kasinggulang na halos ng aming bubong. Noong bagong kasal pa kami, minsan akong nahiga roon habang hinihimas ni Mylene ang aking noo. Nang manganak siya, doon din namin pinatulog si Eli. At nang lumaki ang bata, doon na lang namin isinampay ang mga tuyong damit kapag kulang ang sampayan. Kumbaga, miyembro na ng pamilya ang duyan. Palagi sa eksena, palaging naroon sa gilid ng mga litrato. Di man sinasadya, araw ng linggo nang magsimula ang kakaiba. Bandang 3:00 ng hapon, kagagaling lang namin sa palengke. May dalang galunggong si Eli, si Nonoy naman ay may hawak na tansan na animoy tropeyo. Nasa mesa pa ang binili naming tinapa at kamatis. Naglalaga ako ng kape sa maliit naming kalan. Ang hangin ay parang nakatigil. Ang mga dahon ng bayabas hindi man lang kumikindat. Tahimik ang sapa, mababaw ang agos. At sa kalye, iilan lang ang dumadaang tricycle. Sa ganitong uri ng hapon, ako madalas sumigla. Ang init ay napapawi, ang liwanag ay pumapantay, at ang bahay ay parang humihinga ng sabay-sabay kasama ko. Nang buhatin ko ang pitsel ng tubig, may napansin akong galaw sa gilid. Ang duyan ay marahang umaalon. Maliit lang, parang sinutsutan ng hangin, ngunit walang simoy, pati ang usok mula sa aking kape ay halos tuwid ang ahon. Tinitigan ko. Ang asul na tela ay umaayon-ayong, parang may bahagyang bigat na nakaidlip sa gitna nito. Baka aso, baka pusa. Pero wala namang lumapit, wala ring tunog ng paa sa lupa. Pa, sigaw ni Eli mula sa kusina, nasaan yung kutsilyo para sa kamatis? Diyan sa may kahon, huwag mong itutok sa kapatid mo. Sagot ko, ngunit ang mata ko'y nakapinid sa duyan. Hindi naman nakakatakot tingnan. Pamilyar pa rin itong abang sandala ng antok sa mga hapon. Pero may kakaibang lambing ang indayog, hindi tulad ng kapag tinutulak ko, hindi rin tulad ng kapag hinahanginan. Para bang inaaya, paanyayang humiga, paunawang may puwang sa gitna. Pa ang duyan, sabi ni Nonoy, lumabas ng nakayapak, umiikot. Hindi ito umiikot, pero may kakaibang baling ang pagkilos, parang may umaayos ng pwesto sa pagkakahiga. Tumikhim ako, nilapitan, at mariing tinigil ang tela sa paggalaw. Huminto nga. May init pang naiwan sa palad kong humawak sa tela. Mainit at kilalang init, hindi kagaya ng nakabilad sa araw, higit na personal. Gumislot ang batok ko. Baka may daga, paliwanag ko sa sarili na parang kausap ko ang hiwaga. O baka nakaipit ang tali sa poste. Pero wala namang ipit, maluwang ang buhol, malinis ang pisi. Hinila ko ng kaunti ang isa, sinipat kung may gumagalaw sa punong aratilis. Wala. Narinig ko ang yabag ni Aling Lita sa kabilang bakod, hinihimas ang kanyang alagang pusa. "Uy, Lando!" sigaw niya. "Magandang hapon, diha." Kumaway ako, hindi ko binanggit ang duyan. Ako man ay natatawang napapailing, mapaglaro ang mata kapag pagod, tapos na iyan. Pagkatapos ng hapunan,
tinapa, kamatis at kanin. Nagligpit kami ng mga bata. Pinapaligo ko sila ng maaga kapag linggo. May assignment pa si Eli sa Lunes at gusto kong maaga kaming makatulog upang tanghali naman kami sa pangarap. Habang pinapatuyo ko ang buhok ni Nonoy, tinanong niya ako, "Pa, pwede po bang sa duyan matulog si baby?" "Anong baby?" Natatawang tanong ko. "Yung kaibigan ko, yung maliit." Tugon niya, parang nagbibilang ng bituin. Kanina pa siya nakikinig sa kwento ko. Nakahiga siya doon kanina. Sabi niya, masarap daw po ang duyan ninyo. Tumingin si Eli sa akin, umirap. Imaginary friend, anya. Hi Noy, sa totoo lang, wag mong kutyain ang kapatid mo, sabat ko. Bakit Noy, ano nang pangalan ng kaibigan mo? Nagkibit ang bata, naglaro ang mga daliri sa laylayan ng tuwalya. Hindi po niya sinabi, pero kumakanta raw siya ng Latsa Dodo kapag gabi sa Dodo. Lullaby. Napalunok ako ng walang dahilan. Tinawanan ko na lang, hinaplos ang ulo ng bata at tinuro ang higaan. Sige, tulog na. Bukas na ulit ang laro. Sumapit ang gabi na tila may dinadalang lihim. Sa labas, namasa ang lupa sa pino at malabnaw na hamog. Pinatay ko ang ilaw sa sala, iniwang bukas ang maliit na bumbilya sa may altar. Sa tapat nito, nakatabi ang 3 litrato. Kasal namin ni Maylin, si Eli na may medalya sa kinder, si Nonoy na may putik sa pisngi at siyam na tansan sa kamay. Umupo ako sa gilid ng kama upang tumawag sa asawa, hindi sumagot. Iba ang time zone, baka naka-duty. Nagpadala ako ng voice message na may kwentong pawang maliit. Naubos ng mga bata ang tinapa, naglaba ako ng 2 banyera at gumalaw ang duyan kahit walang hangin. Pinakinggan ko ang sarili kong tawa sa dulo ng mensahe. Parang hindi akin. 11:00. May tahimik sa ganitong oras na hindi mailarawan sa salita. Para bang hinihigop ng dilim ang kilik ng mga kuliglig at napapalitan ng mas banayad na ugong na parang malayo pero nasa gilid mismo ng iyong tenga. Napabangon ako ng hindi sinasadya. May kung anong humaplos sa hangin. Nakatingin ako sa bintana nang marinig ko iyon, mahina, parang bulong na may himig. Isang awit na ang nota ay sinulid na kumakalabit sa pagitan ng antok at gising. Doon, doon, dududuyan, lullaby, alinlangan at paglusaw ang unang alon, hindi agad takot. Hindi ito tulad ng panaghoy ng aso o sigaw ng lasing. Ang tunog ay parang mula sa isang bibig na maliit, isang batang inaaliw ang sarili sa lamig ng gabi. Ngunit may kakaiba sa himig, may pag-uga na parang hinuhugot sa ilalim ng lupa ang bawat pantig. Umangat ang katawan ko, parang ako ang dinuduyan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa sala, pinadaan ang sarili sa amoy ng kahoy na nabasa ng hamog at lumabas sa bakuran. Ang buwan ay kalahati, aninag ang guhit nito sa ibabaw ng sapa. Sa lilim ng aratilis, ang duyan, umindayog, malumanay ngunit malinaw. Hindi ito tinutulak ng hangin, walang hangin. Humahalik ang tela sa hangin na parang may hiningang nakahimlay sa gitna. Nasa isip ko ang magtungo, pero matagal akong nanatili sa pinto. Tila ba ang lupa sa pagitan ko at ng duyan ay nagin na mahabang pasilyo ng ospital, kilala at malamig. Pumikit akong sandali, pinakinggan ang himig. Ang bawat dudo-dudo-duyan ay parang nangungusap. Huwag kang maingay, may natutulog. Kung sino man ang kumakanta, hindi ko maaninag. Wala akong nakitang tao, wala akong nakitang bata. Ngunit doon sa gitna, sa ilalim ng guhit ng buwan, may mas madilim na anino sa gitna ng asul na tela. Bilog, kasing haba ng batang 3 taon, siguro'y mas maliit. Humakbang ako, 1, 2, 3. Ramdam ng talampakan ko ang damo, lamig na may patak ng hamog. Sa bawat lapit ko gumagaan ang indayog, ngunit hindi tumitigil. Wala akong nakikitang kamay na umaalalay sa tela, wala ring paa sa lupa.
Hoy! Mahina akong tawag, takot na baka magising ang mga bata. Sino ka? Huminto ang awit. Pumalit ang paghinga na parang singhap ng taong galing sa malalim na tubig. Hindi ko napigil ang sariling alalahanin ang poso sa may kabilang lote. Matandang balon na tinakpan ng kahoy at pako. Ilang beses nang pinagsabihan ng mga matatanda na huwag lalapit ang sinumang bata doon, huwag maglalaro sa paligid, huwag sisilipin ang butas ng dilim. Madalas kong sabihan sina Elay at Nonoy at sila na may oo lang ng oo dahil may candy sa dulo ng sermon. Sino ka? Mauhaw kong ulit, ngunit mas mahina sapagkat parang may kamay na sumalo sa tanong ko. Sa gilid ng paningin, may gumuhit, hindi ilaw kundi kilabot ng lamig. Doon ko nakita ang tila manipis na hugis ng bungo sa loob ng aninong nasa duyan. Hindi malinaw, parang usok na binuo ng hangin, ngunit sapat upang kilalanin ng laman ko. May batang nakahiga at nakatingin sa akin, tumigil sa kalagitnaan ang aking hininga. Napansin kong biglang bumigat ang tela, sumadsad ng bahagya at muling umindayog ng dahan. Pumikit ako sa takot at nang dumilat, wala na ang hugis. Naiwan ang duyan na gumagalaw, hindi huminto kahit lumapit ako. Lalong tumining ang indayog, parang kakapalit lang ng humiga roon. Hinawakan ko ang gilid, mariin at parang may lumusot sa aking palad. Lamig na parang tubig ng poso. Namapo humaplos mula daliri hanggang siko, umakyat sa batok. Napaurong ako, napalunok, at gumulong ang isang tanong na parang bato sa loob ng sikmura. May pumasok ba sa bahay? Mabilis akong bumalik sa silid. Mahimbing ang mga bata. Nakatihaya si Nonoy, nakangangang may bahid pa ng tsokolate sa labi. Nakapaling si Eli sa dingding, may hawak pang krayola sa kamay. Wala namang nagbago. Ngunit sa pagitan nila, sa gitna ng tunog ng bentilador, parang may pahinang nililipat. Hindi papel, kundi paghinga. Humikab ang bahay. Bumalik ako sa bakuran at ang duyan ay tuloy sa pag-uga. Hinayaan ko. Umupo ako sa hagdan at pinakinggan ang mga talahib sa may poso. Tahimik. Ang mga aso sa kapitbahay, walang tahol. Para bang ako lang ang nakakakita sa mundong ito at ang natitirang liwanag ng buwan lamang ang saksi. Maya-maya, narinig kong muli ang himig. Ngayon ay mas malayo, parang may muling kumanta mula sa banda ng poso. Doon, dudududuyan. Mas mahina, mas malamig, parang nakalubog sa balon ang tinig at ang natitirang daloy lamang ang umaabot sa tainga. Tumindig ang balahibo ko, hinabol ng tingin ang buntong hininga ng gabi. Wala akong nakitang tao sa tabi ng poso, ngunit ang malabong gong ng takot ay pumintig sa likod ng sentido ko, dinugtungan ng isang alaala ng matandang kwento. May batang nalunod noon, matagal na, bago pa ako ipinanganak, sabi ng matatanda. Naglalaro raw ng lata at tansan sa gilid, at sa pagyuko, natangay ng biglang guhit ng dilim. Walang nakarinig ng sigaw. Tanging dudududuyan daw ang naiwan sa gilid ng hangin. Gusto kong tawanan ang sarili. Gusto kong sabihin pagod lang ako na ang utak ay marunong gumamit ng alaala bilang pintura sa blangkong gabi. Pero ang duyan ay hindi nagsisinungaling sa aking paningin at ang palad ko'y may natitirang lamig na parang sugat na hindi nakikita. Kinabukasan ng umaga, gumising ang bahay sa liwanag na parang walang naganap. Tinimplahan ko ng gatas si Nonoy, piniritong itlog si Elay at nagtimpla ng kape para sa sarili. Sa bakuran, umuuga pa rin ang duyan banayad, parang sumasabay sa pag-awit ng mga ibon. Wala ng anino, wala ng himig. Ngunit habang pinupunasan ko ang mesa, may nakita akong basang guhit sa kahoy. Manipis, paikot, kasing laki ng kamay ng bata. Mga bakas ng paa o pahid lang ng basang-basahan. Pinatungan ko ng plato ng tinapay upang hindi ko na makita. Tinawid ko ang umaga na parang pilapil. Mabagal, may takot na malulusong sa putik kapag mali ang hakbang.
Pagdating ng tanghali, dumaan si Mang Rodi, kapitbahay na bihasa sa pagkukumpuni ng mga pisi at kubre. Lando, ayusin ko yang tali ng duyan. Alok niya, parang luma na, baka sumabog iyan kapag may nahiga. Salamat, Mang Rodi, sabi ko, at pinanood ko siyang magbuhol. Habang ginagawa niya, inayos niya ang lawit ng tela at tumawa. Parang may nahiga kagabi, no, biro niya. May pet sana, nagmamarka kapag tag-ulan. Napangiti ako ng pilit, hindi ko masabi. Hapon, may pahabang ulap sa silangan. Ang sapa ay kumikislap sa araw. Nasa loob si Eli, naggugupit ng dyaryo. Si Nonoy, sa may hagdan, gumuguhit ng bilog sa lupa gamit ang stick. Nilapitan ko siya. Ano yan, Noy? Duyan pa. Tugon niya, nakangiti, hindi tumitingin sa akin. Gumuhit siya ng maliliit na paa sa ilalim ng bilog. My baby! Tulog! Huwag maingay! Shh! May pangalan ba ang baby? Tanong ko ulit malumanay. Umiling siya sa kamarahang umawit, halos pabulong, halos pareho ng himig kagabi. Doon, dududuyan, napalunok ako. Saan mo natutunan yan? Tinuro niya po, sagot niya, at tumingin sa akin ng diretso, parang hindi bata ang nanonood sa akin sa loob ng kanyang mga mata. Sabi niya, huwag kang matakot, kaibigan niya tayo. Pinisil ko ang balikat ni Nonoy. Kung may bata kang makikita, tawagin mo si Papa, ha? Huwag kang lalapit sa poso. Opo, sabi niya. Humilig sa tuhod ko. Dinagdagan pa niya ang ginuguhit na paa sa lupa, dinugtungan ng mga maliit na daliri na parang sumasampay sa gilid. Tumitig ako. Maliit at bilog, mukha ngang kamay. Lumalim ang hapon. Inihain ko ang hapunan, pinakain ko ang dalawa, pinaypayan ang mangilan-ngilang lamok. Bago matulog, sinigurado kong nakasara ang pinto, nakasusi ang kandado, at may kalso ang bintana. Pinatay ko ang ilaw sa sala, iniwang bukas ang sa altar. Humiga ako sa gitna, hawak ang telepono, nakatitig sa kisame. Nakatulog din sa wakas. Kung ilang oras ang lumipas bago ako nagising dahil sa malamig na himig, hindi ko alam. Basta bigla akong nakadama ng hangin na parang galing sa ilalim ng lupa. Tumingala ako, dilim, lampara sa altar, liwanag na dilaw. Tumingin ako sa pinto, may pilandok na liwanag mula sa buwan, at mula sa bakuran, sumirit ang awit malinaw, mas malapit. Doon, do-do-duyan. Tumindig ang mga balahibo sa batok ko, hindi na ako nagdala ng flashlight. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Napatigil ako sa unang baitang, sa lilim ng aratilis, ang duyan, umiindayog. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa hininga ko. Sa gitna, may aninong nakahiga, malinaw na hugis ng bata, nakatalukbong ang kumot na asul na tela. Ang dalawang maliit na paa ay bahagyang nakausli, parang nilalamig, at ang manipis na bakas ng daliri ng paa ay kumikislot sa lamig. Naglakad ako, dahan-dahan, pagbabalanse sa pagitan ng paglapit at pag-atras. Sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang hugis. May maliit na kamay na nakakapit sa laylayan ng duyan. May maliit na balikat na humihinga. At ang himig, hindi na mula sa isang bibig, kundi tila mula sa tela mismo, mula sa pagkiskis ng asul sa hangin. Sa sobrang lapit ko, naramdaman kong parang may kung anong nag-aantok sa loob ko, parang ako ang hinihele. Sa gilid ng isip ko may sumisigaw, wag. Pero ang paa ko hindi nakikinig. Dumukwang ako, tinikman ang lamig ng paligid at bumulong, sino ka? Bahagyang gumanap ang tela, parang sasagot ang nakahiga. Mabilis ang sumunod, dumampi sa pulso ko ang lamig na parang tubig. Napasinghap ako at kusang umatras. At sa mismong saglit na iyon, tumigil ang himig at naglaho ang anino. Walang usok, walang liwanag. Wala rin akong narinig na yabag. Isang kisap langit na wala, naiwan ng duyan, na parang biglang nabawasan ng bigat, ngunit patuloy na umiindayog.
mas mabilis pa kaysa kanina, para bang may nagmamadaling umalis at naiwan ang galaw. Lando! Sigaw ni Aling Lita mula sa kabila, paos na antok. Ayusin mo naman yang duyan ninyo, parang may bata. Baka mapanaginipan ko pa yan. Pasensya na po, sagot ko, ngunit ang boses ko'y tila galing sa malayo. Hinawakan ko ang duyan, pinilit huminto. At sa paghawak ko muling dumaloy ang latak na lamig papasok sa braso. Huminto rin sa wakas at pumikit ang bakuran sa katahimikan. Pag-ikot ko pabalik sa pinto, napatingin ako sa lupa. Doon sa ilalim ng duyan, may apat na dampi ng basang guhit, parang bakas ng paa ng bata na naglakad patungo sa direksyon ng poso. Mabilis na natuyo, mabilis na nawala, pero ang porma ay hindi nakalimutan ng mata. Tila pahiwatig, tila paanyaya. Pumasok ako sa bahay at pumikit sa gilid ng higaang kawayan. Sa pagitan ng himig na naputol at pagod ng laman, may pumailan lang na tanong na hindi mapakali. Kung ang duyan ay pumupulot ng antok at ibinabalik sa sinumang humiga, sino ang naglakad palayo? At bakit may lamig sa aking palad na ayaw umalis, parang kamay ng batang basa na humawak ng mahigpit at hindi pa ako tuluyang binitawan? Bahagi 2. Hindi ko na alam kung paano ko nakatulog matapos ang gabing iyon. Para bang ang buong katawan ko ay nilulunod ng lamig at kahit nakapikit na ako, ramdam ko pa rin ang banayad na indayog ng duyan sa labas. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang imahe ng maliliit na paa na nakausli mula sa telang asul, kumikilos na parang may himbing sa pagtulog. Ngunit nang dumilat ako at tumayo, naglaho ang lahat, tanging ang malamig na hampas ng hangin ang naiwan. Kinabukasan, Lunes, maaga akong nagising dahil kailangan kong ihanda si Eli sa kanyang pasok. Ginigising ko siya sa kwarto at pinapabaon ng sinangag at itlog. Si Nonoy naman ay naglalaro pa ng tansan sa ilalim ng mesa, nakalugmok at hindi alintana ang oras. Pinagmamasdan ko ang dalawa habang nakaupo sa bangko, hawak ang aking tasa ng kape. Sa labas, dumampi ang liwanag ng araw sa duyan. Tahimik itong nakabitin, tila walang nangyari kagabi. Pero may kakaiba akong napansin. Ang tela ay may basang bahagi, parang nilublob sa tubig at iniwan upang matuyo. Hindi naman umulan kagabi at hindi ko rin ito diniligan. Nagtaka ako, ngunit pinili kong ipagsawalang bahala. Habang sinasara ko ang bag ni Eli, nagsalita siya nang hindi man lang tumitingin. Pa, sino yung kumakanta kagabi? Napalingon ako. Anong sabi mo? Inangat niya ang kanyang mga mata, seryosong nakatitig sa akin. Narinig ko po kagabi pa. May kumakanta sa duyan. Duyan. Tapos, parang may bata ngang natutulog doon. Gusto ko sanang tumingin, pero natakot ako. Napakagat-labi ako, hindi ko na itago ang pagkabahala. Baka panaginip lang, anak. Umiling si Eli. Hindi po panaginip. Kasi gising ako noon, narinig ko pa ang yabag ninyo sa sahig nung lumabas ka. Hindi na ako nakasagot. Dumating si Nonoy at umupo sa bangko, ngumiti na parang walang alam. Kaibigan ko po yun pa. Sabi niya, wag daw po tayong matakot kasi gusto lang niyang matulog sa duyan. Nanlamig ang aking batok. Pinilit kong mangumiti at nagkunwaring wala lang. Ngunit sa loob ko may unti-unting bumubuo ng takot. Hindi na ako nag-iisa sa naririnig at nakikita ko. Pati mga anak ko ay may kamalayan na. Pagkatapos kong ihatid si Eli sa paaralan, napagdesisyonan kong dumaan kay Aling Lita. Kilala siya sa baryo bilang matandang mahilig sa tsismis, ngunit madalas ding may alam sa mga lumang pangyayari. Paglapit ko sa kanilang bakuran, nakita ko siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Aling Lita, bati ko, may itatanong sana ako. Ngumiti siya, tumigil sa pagwawalis at tumango. Ano yon, Lando? Ang aga mo namang dumalaw.
Nagkibit balikat ako. Naririnig niyo po ba minsan? May kanta galing sa bakuran namin? Parang lalabay. Natigilan siya. Ang mangiti niya ay unti-unting naglaho. Kanta? Anong kanta? Yung dududuyan. Maingat kong sagot, humigpit ang hawak niya sa walis. Lando, matagal ko nang hindi naririnig niyan, pero bata pa ako, ikinukwento na ng matatanda. May batang nalunod sa poso malapit sa bakuran niyo. Sabi nila, gabi-gabi raw umaawit siya bago nakitang wala na. Parang piniga ang sikmura ko. Bata, ilang taon na po? Mga 3 o 4 daw. Sagot niya, mahina ang tinig. Naglaro sa gilid ng poso, nahulog at hindi na nailigtas. Simula noon, may mga nakakarinig ng kanta pero matagal na ring hindi na ulit. Baka ngayon lang, nagparamdam ulit. Bakit ngayon lang? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Umiling siya. Baka dahil nandyan na kayo. Baka naaalala niya ang mga batang kasama mo. Hindi ko na alam ang isasagot. Nagpasalamat ako at agad na umuwi. Pagdating ng hapon, naglaro si Nonoy sa bakuran. Nakaupo siya malapit sa duyan, humahawak sa tansan, na iniikot-ikot niya sa lupa. Nakatingin siya sa duyan na parang may kausap. Noy, kanino ka nakikipaglaro? Tanong ko. Ngumiti siya. Kay baby pa. Nakahiga siya sa duyan. Sabi niya, masaya raw kasi hindi na siya nag-iisa. Anong hitsura niya? Usisa ko. Parang kami ni ate, pero mas maliit. Basa ang buhok, lagi daw siyang giniginaw kaya gusto niya sa duyan para mainit. Napalunok ako. Gusto kong sabihing wala namang nakahiga doon, pero natatakot akong baka lalong magtulak kay Nonoy na maniwala. Anak, kapag may nakikita kang ganyan, tawagin mo ako agad, ha? Huwag kang lalapit ng mag-isa. Tumango siya ngunit muling ibinalik ang tingin sa duyan. Pero pa, mabait naman siya. Gusto niya ngang maging kaibigan namin. Nagpatuloy sa paglubog ang araw. Nang dumating si Eli mula sa paaralan, sinabi niyang nakarinig siya ulit ng kanta habang papasok sa bakuran. Pa, narinig ko kanina habang papasok ako. Kumakanta siya ulit, hindi ko nakita, pero alam kong nandyan siya. Pinilit kong ngumiti. Baka hangin lang yan. Ngunit alam kong hindi iyon hangin. At ngayong parehong mga anak ko ay nakaririnig na, hindi ko na kayang tanggihan ang totoo. Kinagabihan, matapos kong patulugin ang mga bata, umupo ako sa may bintana ng sala, katapat ng bakuran. Tahimik, ang duyan ay hindi gumagalaw. Ngunit habang tumatagal, nagsimula na naman ang himig. Mahina sa una, parang humahaplos lamang sa hangin. Doon, dododuyan. Unti-unti itong lumakas, tila isang batang umaawit upang makatulog, ngunit may kalakip na lungkot at kirot sa bawat nota. Tumindig ang balahibo ko, hindi ko na napigilang lumabas. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumapit sa duyan. At doon, malinaw kong nakita ang aninong nakahiga, maliliit na kamay nakapulupot sa gilid ng tela at ang ulo nakatalukbong na parabang natutulog. Hoy! Mahina kong sambit. Tumigil ang kanta. Ang duyan ay biglang huminto, na para bang may nakarinig sa akin. Lumapit ako, paunti-unti. Nang abutin ko ang tela, dumulas ang malamig na hangin sa aking kamay. Pagdilat ko, wala na ang anino. Naiwan na naman ang duyan. Gumagalaw, hindi humihinto. Mabilis akong bumalik sa loob. Isinara ang pinto at niyakap ang mga anak o sa higaan. Habang nakayakap ako sa kanila, ang tinig mula sa bakuran ay muli kong narinig. Mas malinaw, mas malapit. Doon, duyan. At sa pagitan ng mga himig, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na bulong. Hindi na siya nag-iisa. Bahagi 3. Kinabukasan, Martes, pinilit kong kumilos na parang wala akong iniisip. Naghanda ako ng almusal para kina Ilay at Nonoy, pritong tuyo at itlog, sinangag at gatas.
Ngunit habang nakaupo kami sa mesa, hindi mawala sa isip ko ang boses na narinig ko kagabi. Lalong umuukit sa alaala ko ang bulong na malinaw kong dinig. So, hindi na siya nag-iisa. Tinitigan ko ang mga anak ko habang kumakain. Wala silang kamalay-malay na iniisip ko kung sila ba ang tinutukoy ng tinig. Pa, biglang sabi ni Eli habang ngumunguya ng itlog, narinig mo rin ba kagabi? Parang bumagsak ang lahat ng kinukubli kong takot. Anong narinig? Pilit kong tanong, bagaman alam ko na ang sagot. Yung kanta, sagot niya. Mas malapit na siya kagabi. Akala ko nga nasa tabi ko siya. Napatingin ako kay Nonoy. Nakangiti lang siya habang naglalaro ng tinidor, parang walang narinig. Pero maya-maya nagsalita siya. Kaibigan ko po siya. Sabi niya, gusto niyang makalaro kami ulit mamayang gabi. Nalaglag ang tinidor ko sa mesa. Hindi ko alam kung paano ko mapapaliwanag sa mga bata na hindi sila dapat makipaglaro sa kung sino man o anuman ang nasa duyan. Nang ihatid ko si Eli sa paaralan, sinubukan kong kumustahin si Nonoy. Noy, anong ginagawa ng kaibigan mo kapag nandiyan siya? Natulog lang po siya sa duyan, sagot niya. Minsan po kumakanta, minsan nakikipagkwentuhan, pero mahina lang po ang boses niya. Anong sinasabi niya sa'yo? Tanong ko. Na masaya siya kasi may mga kasama na siya. Sabi niya, lagi daw siyang giniginaw sa poso. Kaya gusto niya dito kasi may araw, may duyan at may kaibigan. Napahinto ako, hindi na ako nagtanong pa. Ang pakiramdam ko, mas lalo ko lang binubuksan ang pinto para makapasok pa siya sa mundo ng mga anak ko. Hapon, dumalaw si Mang Rodi sa bakuran. May dala siyang mga pako at martilyo, nag-aalok na ayusin ang poste ng duyan na anyay lumuluwag na. Lando, alam mo bang delikado yan? Baka masira bigla habang may nakaupo. Tinitigan ko ang duyan na nooy nakabitin lang walang gumagalaw. Mang Rodi, may narinig ba kayo minsan dito? Sa may duyan namin? Parang kanta? Napakunot ang noo niya. Kanta? Naku, wag mo na sanang banggitin. May matagal ng kwento tungkol diyan. Alam ko na po yung tungkol sa batang nalunod, sagot ko. Pero bakit parang ngayon lang ulit siya nagpaparamdam? Nag-iling si Mang Rodi, bumuntong hininga. Kung totoo nga yan, baka dahil sa mga anak mo, ang mga bata, mas bukas ang mata at tenga nila sa mga ganitong bagay. Hindi tulad natin na sanay ng magduda. Kaya kung may multuman, mas sila ang kinakausap. Napakagat labi ako. Tama si Mang Rodi. Pero paano ko mapoprotektahan sina Ilay at Nonoy? Kinagabihan, sinubukan kong maghanda. Naglagay ako ng asin sa mga bintana, gaya ng payo ng matatanda kapag may kakaibang presensya. Nagdala rin ako ng rosaryo at binasbasan ang bakuran. Pinilit kong maging matatag na sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. 10:30, mahimbing nang natutulog sina Elay at Nonoy. Ako lamang ang gising, nakaupo sa may pintuan, nakatanaw sa duyan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit alam kong darating siya at hindi nga ako nagkamali. Eksaktong 11:00, marahang umindayog ang duyan. Unay banayad hanggang sa dahan-dahang lumakas ang galaw, parang may batang nag-aayos ng higa. Kasabay nito, ang tinig na pamilyar sa akin. Doon. Dododuyan. Nanindig ang balahibo ko, humigpit ang hawak ko sa rosaryo. Hindi ako gumalaw. Pinanood ko lang ang nangyayari. At doon ko siya muling nakita. Ang anino ng bata nakahiga, mahimbing, parang walang iniintindi. Ngunit ngayong gabing ito, mas malinaw. Kita ko ang hugis ng kanyang buhok na basang-basa, dumidikit sa kanyang mukha. Kita ko ang maninipis na braso at ang paa na walang sapin nangingitim sa lamig. Napalunok ako. Sino ka? Mahina kong sambit. Tumigil ang kanta, dahan-dahan ang ulo ng bata ay umangat.
Hindi malinaw ang mukha, parang usok na naghalo sa dilim, ngunit sapat para makita kong nakatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magsalita. Hindi mo ba ako naaalala? Nanlay, aki ang mga mata ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit imbes na sumagot, muling bumalik ang kanyang ulo sa pagkakahiga. Ang duyan ay patuloy na umindayog at unti-unti naglaho ang kanyang anyo, naiwan ang malamig na hangin at ang awit na patuloy na umuukil-kil sa aking tenga. Doon, duduyan. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bata. Habang pinapakain ko sila ng almusal, nagtanong si Nonoy, Pa, bakit hindi mo kinausap si baby kagabi? Galit po siya kasi hindi mo siya pinansin. Napatigil ako. Paano mo nalaman? Sinabi niya po sa akin bago ako matulog. Sagot ni Nonoy, inosenteng ngumiti. Anong sinabi niya? Tanong ko, nanginginig ang boses. Na gusto ka raw niyang makilala kasi ikaw daw ang tatay ngayon. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape. Tinitigan ko ang dalawang anak ko at sa loob-loob ko alam kong hindi na ito basta-basta presensya ng isang batang ligaw. May mas malalim, mas mapanganib na dahilan kung bakit siya narito. At mas lalo akong natakot nang makita ko ang duyan sa bintana. Umiindayog na naman, kahit umaga at maliwanag ang araw. Bahagi ako. Mula ng gabing iyon na muling nagsalita ang bata sa duyan, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kahit umaga, kahit tanghali, pakiramdam ko'y laging may mga matang nakatingin sa akin mula sa labas ng bahay. Ang duyan ay hindi na ordinaryong gamit lamang sa bakuran. Parang naging buhay na nilalang itong may sariling hininga. Umiindayog kahit walang hangin, kumakanta kahit walang tao. At ang pinakakinatatakutan ko, nakikipag-usap na siya sa mga anak ko. Biyernes ng umaga, abala ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan ni na Elay at Nonoy. Naririnig ko silang naglalaro sa sala. Gumuguhit si Elay habang si Nonoy ay abala sa pagkukwento. Akala ko noong unay kinakausap niya ang kanyang mga laruan. Pero nang sumilip ako, nakita kong nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakaharap sa bakuran. Anong ginagawa mo dyan, Noy? Tanong ko. Pa, sagot niya. Nandyan si baby. Kumakaway po siya sa akin. Sabi niya, gusto niyang lumabas ako para maglaro. Lumapit ako at agad hinila siya palayo sa bintana. Noy, ilang beses ko bang sasabihin, huwag mong kakausapin kung sino man yang nakikita mo sa duyan. Hindi siya kaibigan. Naluha si Nonoy. Pero mabait siya pa. Sabi niya, gusto lang niyang makipaglaro at matulog sa duyan. Sabi pa niya, miss na miss daw niya ang nanay niya. Parang tinusok ang puso ko sa narinig. Paano malalaman ng nilalang na iyon na wala ang ina ng mga anak ko? O baka ginagamit lang niya ang kahinaan naming pamilya upang makapasok. Hindi siya totoo, anak. Mariin kong sabi, bagaman sa loob ko'y alam kong nagsisinungaling ako. Huwag mo na siyang pansinin. Ako ang tatay mo, ako ang kasama mo. Walang ibang kaibigan dito, kundi tayo. Hindi na sumagot si Nonoy. Tumalikod siya, ngunit bago tuluyang umalis, bumulong siya ng mahina. Galit na po si baby kasi ayaw niyong makipaglaro. Kinahapunan, dumalaw si Aling Lita, dala ang ilang gulay mula sa kanilang taniman. Napansin niya agad ang duyan sa bakuran. Lando, aniya habang inaabot ang upo at kamatis, hindi mo pa rin ba inaalis ang duyan na yan? Bakit po? Tanong ko, pilit na kalmado ang tinig. Matagal nang sinasabi ng mga matatanda na may sumpa ang duyan na yan. Diyan daw huling nakita ang batang nalunod. Sabi nila, bago siya nahulog sa poso, nakahiga raw siya diyan at kumakanta ng lullaby. Pagkatapos noon, gabi-gabi na raw umaawit ang duyan kahit wala ng tao. Napalunok ako.
At wala po bang sinubukan noon para itigil? Marami, sagot ni Aling Lita. Nangingilabot ang tinig. May nagsunog pero kinabukasan naroon pa rin daw. May nagtabo ng lupa pero muling lumitaw. Kaya hinayaan na lang. Pero Lando, tumitig siya sa akin. Huwag mong hayaang malapit ang mga anak mo diyan. Hindi lahat ng humihingi ng kaibigan ay dapat pinaniniwalaan. Nagpasalamat ako sa kanyang paalala, ngunit lalo lamang akong nabahala. Gabi. Pinilit kong huwag lumabas, ngunit eksaktong 11:00, nagsimula na namang umindayog ang duyan. Sa simula, banayad lang, ngunit habang tumatagal, parang may kasamang bigat na pilit hinahampas ang tela. At sumabay ang tinig, doon, dududuyan. Pero ngayon, hindi na lamang kanta ang narinig ko. Sa pagitan ng bawat liriko, may kasamang bulong, Lando. Napahigpit ako ng hawak sa rosaryo. Hindi ko siya dapat pansinin, pero hindi ko napigilang sumilip sa bintana. At doon ko nakita, gihugis ng bata, nakaupo ngayon sa duyan, hindi na nakahiga. Nakatalikod siya, nangingitim ang buhok na basang-basa, nakalaylay hanggang balikat. Dahan-dahan siyang umiindayog at habang umaawit, gumagalaw ang kanyang ulo, parang umaalon sa saliw ng kanta. Pa, biglang tinig ni Eli mula sa likod ko. Napasigaw ako sa gulat. Paglingon ko, naroon siya, gising, nakatingin din sa duyan. Nandyan siya ulit, pa. Agad ko siyang hinila papalayo. Matulog ka na anak, huwag kang lalapit sa bintana. Pero pa, bulong niya. Sabi niya, gusto daw niyang sumama sa amin. Nanlambot ang mga tuhod ko. Paano ko ipapaliwanag sa anak ko na hindi dapat nilang tanggapin ang paanyayang iyon? Kinabukasan, nagpasya akong sirain ang duyan. Kinuha ko ang bolo at sinimulang putulin ang mga pisi. Ngunit sa bawat pagtaga ko, parang lalo lamang humihigpit ang tali. Kahit anong putol, hindi ito napuputol. Sa huli, napagod ako at napaupo sa lupa. Pawis na pawis, nanginginig. Nang dumilat ako, nakita kong dahan-dahang gumagalaw ang duyan, kahit hawak ko pa ang bolo. At mula sa loob ng bahay, narinig ko ang tawa ni Nonoy. Pa, sabi ko sa'yo, hindi mo siya matatalo. Sigaw niya. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung bakit sinabi iyon ng anak ko, ngunit alam kong hindi lamang iyon sariling salita niya. May ibang nagsasabi sa kanyang isip. Kinagabihan, mas malakas ang kanta. Hindi na ito awit ng pagpapatahan, kundi parang panawagan. Paulit-ulit, mas mabilis, mas mariin, doon, dudoduyan, doon, dudoduyan. At sa pinakagitna ng gabi, nang akala ko'y tapos na, may narinig akong malakas na kaluskos mula sa bakuran. Sumilip ako at nakita ko si Nonoy, nakalabas, nakatayo sa tabi ng duyan, kausap ang isang aninong nakaupo. Nonoy, sigaw ko, mabilis kong tinakbo palabas. Ngunit, nang marating ko siya, bigla na lang naglaho ang anino. Naiwan ang duyan na umiindayog ng malakas. At si Nonoy nakangiti lang sa akin. Pa, wika niya. Sabi niya, gusto niyang maging kapatid ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang pagluha. Sa sarili kong bakuran, sa ilalim ng sariling bubong, hindi ko na kayang ipagtanggol ang mga anak ko laban sa isang nilalang na matagal nang patay. At sa mga susunod na gabi, alam kong lalo lamang lalakas ang kanyang pag-angkin. Na ako makirig bahagi lupo. Simula ng gabing nahuli kong nakatayo si Nonoy sa tabi ng duyan, hindi na ako mapalagay. Kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang pag-iisip na unti-unti nang hinihila ng nilalang na iyon ang mga anak ko palapit sa kanya. Wala akong maisip na dahilan kung bakit siya muling nagpakita. Maliban na lamang sa sinabi ni Aling Lita, baka dahil narito na kami at may mga batang muling nakatira sa bahay na ito. Sabado ng umaga, nagpasya akong ilayo muna ang mga bata sa bahay. Dinala ko sila sa palengke
Pinakain ng pansit at pritong manok sa karinderya at hinayaan si Nonoy na bumili ng tansan na gawa sa plastik para hindi na siya humantong sa gilid ng poso. Si Eli naman ay binilhan ko ng bagong lapis at kwaderno. Pinilit kong gawing normal ang lahat. Tila ba wala kaming pinagdadaanan? Tila ba hindi kami pinagmamasdan ng anino ng isang batang matagal nang nalunod? Pero kahit nasa gitna kami ng mataong palengke, hindi ko maiwasang mapansin na parang may malamig na hangin na laging sumusunod sa amin. At ilang beses kong nahuli si Nonoy na nakangiti mag-isa, waring may kausap na hindi nakikita ng iba. Kanino ka nakikipaglaro, Noy? Tanong ko, habang inaabot sa kanya ang tansan. Kay baby pa rin po, inosente niyang sagot. Sabi niya, sumama daw po siya kahit saan kami pumunta. Napahigpit ang hawak ko sa balikat niya. Anak, hindi siya dapat sumama. Hindi siya kaibigan. Hindi mo siya dapat kinakausap. Pero ngumiti lang siya. Pa, hindi naman siya masama. Mabait siya. Sabi niya, gusto niya lang daw magkaroon ng pamilya ulit. Halos mawalan ako ng salita. Paano ko ba ipapaliwanag sa isang batang 5 taon na ang tinuturing niyang kaibigan ay isang kaluluwa na dapat sanay tahimik na? Pagsapit ng hapon, nagbalik kami sa bahay. Sinadya kong iwasan ang bakuran pero mahirap dahil bago makapasok ng bahay, kailangan naming dumaan sa harap ng duyan. Tahimik ito, nakabitin lang, hindi umiindayog. Ngunit habang binubuksan ko ang pinto, narinig kong may mahinang bulong si Eli. Pa, mahina niyang sabi, nakikita mo ba siya? Wala akong nakikita, anak. Kay, sagot ko agad bagaman hindi ko alam kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Nakahiga po siya ngayon, patuloy niya. Nakangiti siya. Sabi niya, gusto niyang ako naman daw ang makipaglaro mamayang gabi. Halos matumba ako sa narinig. Ipinuslit ko na lamang sila papasok sa bahay at inilock ang pinto. Kinagabihan, sinubukan kong huwag pansinin ang mga ingay sa bakuran. Pinatulog ko agad ang mga bata, isinara ang lahat ng bintana at umupo ako sa gilid ng kanilang higaan. Hawak ko ang rosaryo, paulit-ulit na nagdarasal. Ngunit kahit gaano ko pigilan ang sarili kong makinig, rinig na rinig ko pa rin mula sa labas ang pamilyar na himig. Doon, dudo-dudo yan. Ngunit may bago ngayong gabi, hindi na lamang kanta. May kasamang tawa, mahinang halakhak ng isang bata. At sa pagitan ng bawat halakhak, may tawag na malinaw. Eli. Mabilis kong tinakpan ang tainga ng anak ko habang natutulog siya. Nanginginig ang katawan ko sa takot at galit. Hindi na ito basta pagpaparamdam lamang. Unti-unti na niyang kinukuha ang tiwala ng aking mga anak. Maya-maya, naramdaman kong gumalaw si Nonoy sa tabi ko. Pa, bulong niya kahit nakapikit, bakit ayaw mong maging kapatid namin si baby? Sabi niya, mas masaya daw kung 3 na kami. Hindi ko na napigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi siya kapatid ninyo, anak, hindi siya dapat sumama sa atin. Ngunit parang walang nakarinig sa akin. Sa labas, mas lumalakas ang kanta, mas malinaw ang bawat nota, para bang nasa loob na rin siya ng bahay. Kinabukasan linggo, dumalaw ulit si Mang Rodi. Nakita niyang maputla ako at walang tulog. Lando, ayusin na natin yang duyan. Kung hindi mo kayang putulin, baka kailangan nating hukayin at sunugin ang buong poste. Agad akong pumayag. Kumuha kami ng mga gamit, pala, asarol at panggatong. Sa harap ng mga bata, sinimulan naming hukayin ang poste ng duyan. Habang ginagawa namin ito, rinig kong umiiyak si Nonoy. Pa, wag niyo pong alisin ang duyan. Galit na si baby. Pinilit ko siyang hindi pansinin. Patuloy kaming naghukay ni Mang Rodi. Ngunit habang mas malapit na kaming matapos, biglang lumakas ang hangin kahit tirik ang araw.
Ang mga paso ng sampagita ay natumba at ang mga dahon ng aratilis ay nagsayawan na parang may dumadaan. At ang duyan, kahit wala ng halos nakakabit na tali, ay biglang umindayog ng malakas, parang may nakahigang bata na nagpipilit manatili. Kasabay nito, sumabay ang isang iyak na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Napatigil si Mang Rodi, nanginginig. Lando, hindi na ito basta duyan. May nakatali dito na hindi natin basta-basta mapuputol. Tumakbo si Eli papalapit, umiiyak. Pa, wag, sabi niya, kapag sinira mo ang duyan, mawawala siya. Ayaw kong mawala ang kaibigan namin. Nanginig ang buo kong katawan. Ang mga anak ko mismo ang humaharang sa akin upang itaboy ang isang multong alam kong delikado. Nang sumapit ang gabi, pinilit kong bantayan ang mga bata. Ngunit habang nakahiga ako sa gilid nila, ramdam kong unti-unting nawawala ang aking lakas. Parang hinihigop ng lamig mula sa bakuran ang init ng aking katawan. Muling narinig ang kanta mas malinaw pa kaysa dati. Doon, dododuyan. Ngunit ngayon, hindi lamang iisang tinig ang umaawit. Dalawa na, isang bata, at isa pa, isang boses na pamilyar, isang boses na parang galing sa isa sa aking mga anak. Napabangon ako, mabilis na lumapit sa bintana. At doon, muntik na akong matumba sa aking nakita. Sa duyan, hindi na anino lamang ang nakahiga. Nakita ko si Nonoy, nakahiga roon, nakapikit, parang mahimbing na natutulog. Katabi niya, isang batang basang-basa ang buhok, nakahawak sa kanyang kamay at magkasabay silang umaawit. Agad kong tinakbo palabas, hinila si Nonoy mula sa duyan. Paghawak ko sa kanya, parang nagyelo ang balat ko. Pero kahit mahigpit kong hinila, parang may puwersang humahawak sa kanya mula sa kabilang panig ng duyan. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ko, nanginginig sa galit at takot. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mukha ng bata. Maputla, nangingitim ang labi, at ang mga mata malalalim parang walang hangganang tubig. Tinitigan niya ako at may malamig na ngiti na gumuhit sa kanyang mukha. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko lang ng kapatid, bulong niya. Nabitawan ko si Nonoy dahil sa sobrang lamig at sa iglap na iyon naglaho ang anino. Naiwan ang duyan na malakas pa ring umiindayog at si Nonoy mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Ngunit sa kanyang bibig, mahina pa ding umaawit ang parehong kanta. Bahagi, sang. Hindi ko na alam kung saan ko huhugutin ang lakas ko pagkatapos ng nangyari. Kahit yakap-yakap ko si Nonoy noong gabing iyon, patuloy pa rin siyang umaawit habang mahimbing na natutulog. At ang boses na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi boses ng isang 5 taong bata. Mas mababa, mas malamig, at may himig na parabang galing sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, halos hindi ko na namalayan ang paglipas ng umaga. Nakatitig lang ako sa mga anak ko ang kumakain sila ng almusal. Si Eli ay tahimik, nakakunot ang noo at parang may kinakausap na hindi ko nakikita. Si Nonoy naman ay tila walang nangyari, ngumunguya ng pandesal na parang wala siyang inawit kagabi. Pa, biglang sabi ni Eli, galit siya. Napahinto ako. Sino? Si baby. Sagot niya, diretso ang mga mata. Galit siya kasi gusto mong itaboy siya. Sabi niya, baka raw mas mabuti kung sumama na lang kaming dalawa sa kanya para hindi na siya mag-isa. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape. Hindi kayo sasama kahit kanino, mariin kong tugon. Ako ang tatay ninyo, dito lang kayo. Umiling si Eli. Pa, hindi mo siya naiintindihan. Hindi naman siya masama. Nalulungkot lang siya. Kagabi pinakitaan niya ako. Sabi niya, doon daw sa poso siya natulog bago siya nakuha ng tubig. Kinilabutan ako. Paano malalaman ng isang 8 taong bata ang detalyeng iyon kung hindi mismo ang multo ang nagkwento? Hapon, nagpasya akong lapitan si Aling Lita ulit.
Dinatnan ko siyang naglalaba sa kanilang poso. Nang marinig niya ang tungkol sa mga bata, agad siyang namutla. Lando, aniya, kapag nakikipag-usap na siya sa mga anak mo, hindi na iyon basta pagpaparamdam. Inaangkay na niya ang mga bata, kailangan mong kumilos bago pa lumala. Ano pong gagawin ko? Tanong ko, desperado. May kilala akong albularyo sa kabilang baryo. Sagot niya. Sika Simeon, marami na siyang naitaboy na hindi matahimik na kaluluwa. Dalhin mo siya rito, baka siya lang ang makakatulong. Nagpasalamat ako, ngunit sa loob-loob ko'y may kaba. Paano kung hindi tumalab kahit ang tulong ng albularyo? Sana'y kinagabihan, bago pa sumapit ang 11:00. Pinilit kong gisingin ang sarili ko at bantayan ang mga bata. Nakaupo ako sa gilid ng bintana, nakatingin sa duyan. Tahimik ito sa una, walang galaw. Ngunit nang tumama ang orasan sa 11:00, biglang kumilos ang tela, parang hinihila ng kamay na hindi nakikita. At kasabay nito, narinig ko ang boses. Hindi na galing sa bakuran, kundi mula mismo sa loob ng bahay. Doon, do yan. Nanlaki ang mga mata ko. Napatingin ako sa higaan ni na Elay at Nonoy. Nakaupo si Nonoy, nakapikit pa rin, ngunit automatikong kumakanta. Gumagalaw ang kanyang mga labi at ang boses na lumalabas ay hindi kanya. Nonoy! Sigaw ko, mabilis akong tumakbo at niyugyug siya. Gising, anak! Ngunit hindi siya nagising. Patuloy siyang umaawit at unti-unting gumapang ang lamig mula sa kanyang katawan papunta sa akin. Para bang may nakadikit na espiritu sa kanya na pilit humahawa. Biglang bumukas ang bintana ng mag-isa. Sa labas ang duyan ay malakas na umindayog at doon ko muling nakita ang anino ng bata. Ngunit ngayong gabi, hindi na lamang siya isang silweta. Kita ko na ang kanyang basang buhok, ang maputlang mukha at ang mga matang walang itim. Nakangiti siya, nakaturo kay Nonoy. Bitawan mo siya, Lando. Narinig kong bulong mula sa labas. Hindi mo siya mapoprotektahan. Sa akin siya nababagay. Hindi! Sigaw ko, halos mapatid ang boses ko. Mga anak ko sila, hindi mo sila pwedeng kunin. Ngunit sa halip na umalis, naramdaman kong mas lumakas ang lamig sa loob ng kwarto. Si Eli, na nooy mahimbing pa, biglang bumangon at nakatingin din sa bintana. Pa, sabi niya, walang emosyon, sumama na tayo kay baby. Doon, hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo iiyak para kay mama. Parang tinamaan ng palaso ang dibdib ko. Ginagamit ng nilalang na iyon ang kahinaan namin, ang pangungulila sa ina ng mga bata. Hinila ko ang mga anak ko, niyakap silang mahigpit. Hindi kayo sasama kahit kanino. Ako ang tatay ninyo, hindi ako papayag. Ngunit habang sinasabi ko iyon, naramdaman kong parang may kamay na malamig na humahawak din sa kanila mula sa kabilang panig. Ang mga mata ni Eli ay nagbago, naging malalim at muling umawit si Nonoy. Doon, duduyan. Kinabukasan, halos hindi ko na alam kung paano ko nailigtas ang mga bata mula sa gabing iyon. Ang naaalala ko lang, bigla kong hinablot ang rosaryo at itinapat sa bintana. Doon lang huminto ang kanta at dahan-dahang naglaho ang anino mula sa duyan. Ngunit iniwan niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sa duyan, may naiwan na basang laruan, isang maliit na sapatos ng bata, kupas at luma, basang-basa na parang kakasahod lang sa tubig. Inilagay ko iyon sa isang kahon at itinago sa ilalim ng altar. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat ng malamig na present siya sa bawat sulok ng bahay. Linggo ng umaga, nagdesisyon akong puntahan si Casimyon, ang albularyong binanggit ni Aling Lita. Bitbit ko si Eli at Nonoy. Habang naglalakad kami sa makitid na daan patungo sa kabilang baryo, ramdam ko ang mga mata ng mga anak ko na nakatitig sa akin, parang may nais silang sabihin, ngunit pinipigilan. Pa! Biglang bulong ni Nonoy,
Galit na si baby. Sabi niya, hindi daw siya aalis kahit anong gawin mo. Napahigpit ang hawak ko sa kanilang kamay. Hindi na ito basta laro ng imahinasyon. Malinaw na may nilalang na kumakapit sa kanila. At kung hindi ko ito maaagapan, baka tuluyan na silang mawala sa akin. At sa bawat hakbang papalapit kay Casimyon, mas lalo kong nararamdaman ang lamig na tila sumusunod sa amin, nagmamasid, naghihintay ng tamang oras upang bumawi. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Bahagi 7. Mainit ang araw, ngunit ramdam kong nanunuot pa rin ang lamig sa balat naming tatlo habang naglalakad kami papunta sa baryo kung saan nakatira si Casimyon. Si Eli ay mahigpit ang kapit sa laylayan ng aking t-shirt, habang si Nonoy naman ay naglalakad na parang inaantok. Nakapikit ang kalahating mata at kung minsan ay kumakanta nagkumakapaw pabulong. Doon, dododuyan. Nanginginig ang sikmura ko sa bawat nota. Ilang beses ko na siyang sinaway, ngunit parang hindi niya kontrolado ang sarili. Para bang automatikong lumalabas ang kanta mula sa kanyang dibdib. Pagdating namin sa maliit na kubo ni Casimyon, sinalubong kami ng amoy ng insenso at tuyo. Matanda na siya, maputi ang buhok at malalim ang kulubot sa noo. Nang makita niya kami, agad siyang nag-anyaya papasok. Lando, sabi niya, alam kong bakit ka narito. Nagulat ako. Paano niyo nalaman? Ngumiti siya ng mapait. Mula pa kagabi, naramdaman ko na ang kaluluwa sa inyong bakuran. Bata, basa, galit. Napalunok ako. Kasi mayon, mga anak ko ang inaangkin niya. Ano pong gagawin ko? Tinapik niya ang balikat ko at tumingin kay Nonoy. Malakas ang kapit sa kanya, pero hindi pa huli. Kailangan nating magsagawa ng pag-aalay at kailangan mong maging matatag. Dahil kapag kinuwestiyon mo ang sarili mo, doon siya lalong lumalakas. Naglatag siya ng banig at pinaupo kami. Inilabas niya ang langis, asin, at isang maliit na krus na yari sa kahoy. Inisa-isa niyang ipinatong ang kamay sa ulo ni na Eli at Nonoy. Napasinghap siya nang hawakan si Nonoy. Matindi na ang pagpasok niya rito. Bulong ni Casimyon. Parang pumasok na siya sa laman. Paano po? Nanginginig kong tanong. Tuwing natutulog ang anak mo, nagiging tulay siya ng bata. Doon siya umaawit, doon siya naglalakbay. Kapag nagtagal pa, baka hindi na si Nonoy ang magising, kundi siya. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Agad kong niyakap ang anak ko. Ano pong kailangan nating gawin? Desperado kong tanong. Maghanda ka, Lando, sagot ni Casimyon. Bukas ng gabi, pupunta ako sa inyong bahay. Doon natin siya haharapin. At tandaan mo, hindi lang ako ang lalaban. Kailangan mo ring ipakita sa kanya na mas malakas ang pag-ibig mo sa mga anak mo kaysa sa galit niya. Kinagabihan, halos hindi ako makakain. Nakatitig lang ako sa duyan sa labas na bagamat walang tao, ay bahagyang gumagalaw na parang may hinihintay. Ang mga bata ay pinatulog ko ng maaga, ngunit bago sila nakatulog, may sinabi si Eli na nagpayanig ng buo kong katawan. Pa, mahina niyang bulong, sabi niya, bukas daw gabi, kukunin na niya si Nonoy. Sabi niya, hindi mo kami kayang ipagtanggol. Niyakap ko siya ng mahigpit, pero wala na akong nasabi. Ramdam kong naroroon lamang siya, nakikinig sa bawat pintig ng puso naming gising. Dumating si Casimyon kinabukasan, bandang 8:00 ng gabi. May dala siyang mga dahon ng sambong, asin at isang maliit na mangkok ng langis na may sinding kandila sa gitna. Ipinuwesto niya ang lahat sa harap ng duyan. Lando, sabi niya, dito natin siya tatawagin. Kailangan nating ipaalam na hindi siya dapat manatili rito. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapanood ko siya. Nagdasal siya ng mahaba at habang bumibigkas, biglang lumakas ang hangin sa bakuran.
Ang mga dahon ng aratilis ay nagsayawan at ang duyan ay biglang umindayog ng napakalakas kahit walang humahawak. Kasabay nito, muling lumabas ang tinig. Doon, dududuyan. Ngunit mas malakas, mas malungkot, at mas galit. Lumabas si No. Noy mula sa loob ng bahay, nakapikit, naglalakad na parang hinihila ng hindi nakikita. Mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay. Nonoy! Sigaw ko, nanginginig. Ngunit nang lingunin ko siya, hindi na siya ang nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay malalim at walang puti. At ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi boses niya, Lando. Bakit mo ako inagawa ng pamilya? Nalaglag ang puso ko. Hindi kita inagawa ng kahit ano. Mga anak ko sila. Ngunit ngumiti siya, ngiti na malamig, puno ng hinanakit. Ako rin ay anak noon, pero wala nang naghanap sa akin. Wala nang umiyak para sa akin. Ngayon, sila ang magiging kapatid ko. Hindi na ako mag-iisa. Mabilis na sumigaw si Casimyon, itinapon ang asin sa duyan, at nagliyab ang tela na parang sinusunog ng apoy na hindi nakikita. Umalingaw ang sigaw ng bata mula sa loob ng katawan ni Nonoy, matinis at masakit. Napasigaw si Eli sa loob ng bahay, umiiyak. Niyakap ko si Nonoy ng mahigpit. Hindi mo siya makukuha. Akin ang anak ko. Ako ang ama niya. Ako ang pamilya niya. Ngunit naramdaman kong humihigpit ang malamig na presensya sa paligid. Ang mga paa ni Nonoy ay pilit na hinihila papalapit sa duyan. Lando! Sigaw ni Casimyon, hawakan mo ang anak mo at huwag kang bibitaw. Ang tanging makakapigil sa kanya ay ang pag-ibig ng isang ama. Ginawa ko ang lahat. Niyakap ko si Nonoy, nilapit ko ang bibig ko sa kanyang tainga. Anak, bumalik ka sa akin. Ako ang tatay mo, hindi ako papayag na mawala ka. Huwag kang susunod sa kanya. Pero hindi gumalaw si Nonoy. Patuloy siyang umaawit at sa bawat nota, mas lumalakas ang galaw ng duyan. Parang naghihintay na sumakay siya roon. Nang hindi ko na alam ang gagawin, biglang tumakbo si Eli mula sa loob ng bahay at yumakap din kay Nonoy. Kuya, huwag kang aalis. Ako ang kapatid mo. Ako ang kasama mo. Hindi siya. At sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ang tinig mula kay Nonoy. Tumigil siya sa pag-awit at nakita kong bumalik ang bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito, biglang bumagsak ang kandilang hawak ni Casimyon at namatay ang apoy. Sumiklab ang napakalakas na hangin. Ang duyan ay umindayog na parang may nakahiga at mula rito, unti-unting lumitaw ang hugis ng bata. Ngayon ay buo na. Basa pa rin ang buhok, nangingitim ang balat, ngunit malinaw na ang mukha. At nakangiti siyang nakatingin sa amin. Hindi pa tapos. Bulong niya, sabay indayog ng duyan. Bukas ng gabi, kukunin ko na kayo. At sa iglap na iyon, naglaho siya, iniwan kaming tatlo na nakayakap sa isa't isa, nanginginig habang si Casimyon ay nakatingin sa duyan na tila ba mas lalong dumilim. Alam kong ang huling gabi na ang susunod at kung hindi ko maipagtatanggol ang mga anak ko, baka tuluyan na kaming mawala kasama ng batang matagal nang nalulunod sa duyan ng aming bakuran. Bahagi 8. Ang buong Lunes ay tila napakahaba para sa akin. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unting hinihigop ng dilim ang bawat sulok ng bahay namin. Kahit tirik ang araw, ramdam ko pa rin ang lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga bata ay tahimik na lamang, waring inaabangan din ang gabing ipinangako ng nilalang. At ako, bilang ama, hindi ko alam kung sapat ba ang aking lakas upang tapusin ang lahat. Si Casimyon ay bumalik ng hapon. May dala siyang mas maraming gamit, bote ng langis, halamang gamot, asin, at isang krusipiho na yari sa bakal. Tumitig siya sa akin bago pa man makapasok sa bakuran. Lando, sabi niya, ngayong gabi,
Hindi lang basta pagpaparamdam ang haharapin natin. Buo na siyang lalabas at susubukan niyang isama ang mga bata. Kailangan mong maging matatag dahil ang huling laban ay hindi lang sa akin. Nasa iyo ang kapangyarihan na ipaglaban ang mga anak mo. Tumango ako bagaman nanginginig ang loob ko. Pinilit kong ipakita kay Eli at Nonoy na malakas ako, na kaya ko silang ipagtanggol, pero sa totoo lang, halos gumuhuna ako sa bigat ng sitwasyon. Nang lumubog ang araw, nagsimula na ang kakaibang katahimikan. Ang mga aso sa paligid ay nagtilian. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na tumahimik. Tanging hampas ng hangin ang naririnig sa bubungan. Si Casimyon ay naglatag ng asin sa paligid ng duyan, naglagay ng kandila at nagsimulang magdasal. Hindi siya dapat lumampas dito, bulong niya habang inilalatag ang krusipiho sa gitna. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, ramdam ko ang panginginig ng lupa. Eksaktong alas o 11, nagsimulang umindayog ang duyan ng napakalakas na parang may dalawang kamay na pumipilit igalaw ito. Kasabay ng galaw, muling bumalik ang tinig, malakas, malinaw at buo. Doon, duyan, doon ako maghihintay. Ang hangin ay biglang lumamig at mula sa dilim ng bakuran, lumitaw ang bata. Ngayon, hindi na siya anino. Isa siyang buo at malinaw na anyo. Maliit, mga 3 taong gulang, basa ang buhok na dumidikit sa kanyang mukha, at ang mga matay puting-puti na walang itim. Ang kanyang labi ay nakangiti, ngunit iyon ay ngiting nakapangingilabot, puno ng sakit at galit. Lando! Aniya, malamig ang boses. Oras na. Ibibigay mo na ba sila? Agad kong niyakap sina Eli at Nonoy, itinago sa likod ko. Hindi mo sila makukuha. Hindi sila para sa iyo. Ngumiti ang bata at biglang bumigat ang hangin. Tumalon siya sa duyan at umupo at ang duyan ay nag-indayog ng mas mabilis. Parang hinihila kami palapit. Si Nonoy ay nagsimulang umiyak at sa gitna ng kanyang pag-iyak, muli siyang umawit ng parehong kanta. Parang hindi niya kontrolado ang sarili. Si Eli naman ay nanginginig pero mahigpit na kumapit sa aking braso. Lando! Sigaw ni Casimyon, itinapo ng langis sa apoy at biglang sumiklab ang duyan. Ngunit imbes na masunog, lalo itong lumakas ang indayog at sa apoy lumitaw ang mga aninong parang mga kamay na umaabot sa amin. Hindi niyo ako mapipigilan, sigaw ng bata. Sa kanila ko mahahanap ang pamilya ko. Sa gitna ng kaguluhan, tumigil ako sa lahat ng ingay at tumitig sa kanya. Bigla kong naalala ang sinabi ni Aling Lita noon na walang umiyak para sa kanya, walang naghanap. Anak, mahina kong sambit kahit nanginginig, patawad. Patawad dahil walang nag-alaga sa iyo. Patawad dahil nag-isa ka. Pero hindi solusyon ang kunin ang mga anak ko. Kung pamilya ang hanap mo, hayaan mong ako na ang umalala sa iyo. Hayaan mong ako na ang maging tatay mo. Nagulat si Casimyon sa sinabi ko, ngunit alam kong iyon lang ang tanging paraan. Tumitig ako sa multo at sa unang pagkakataon, nakita kong nagbago ang kanyang anyo. Mula sa galit na mukha, nakita ko ang mga matang puno ng luha. Talaga ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ako. Oo, hindi kita iiwan. Hindi na kita hahayaang mag-isa. Pero hindi mo kukunin ang mga anak ko. Ako ang magbibigay sa iyo ng pahinga. Dahan-dahan siyang bumitaw sa hawak ng duyan. Ang apoy ay naglaho at ang malamig na hangin ay humina. Ang katawan niya ay unti-unting nagiging malinaw hanggang sa naging usok na lamang ito na pumalibot sa akin. Naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking pisngi na para bang nagpapasalamat at kasabay nito, nawala ang bigat sa bakuran. Tumigil ang duyan, tumahimik ang paligid. Ngunit bago tuluyang mawala, narinig kong muli ang kanyang tinig, mahina ngunit malinaw. Salamat pa.
at doon naglaho ang lahat. Kinabukasan, maliwanag ang araw na sumilip sa aming bakuran. Ang duyan ay nakabitin pa rin, ngunit ngayon tahimik at hindi gumagalaw. Wala ng lamig, wala ng awit. Si Nonoy at Elay ay muling nakangiti, para bang wala silang maalalang takot. Lumapit ako sa duyan, hinaplos ang tela at pumikit. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ko na siya maririnig ulit. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Si Casimyon ay nagpaalam na rin, iniwan kaming may payo. Hindi lahat ng multo ay masama, Lando. Minsan, kailangan lang nila ng yakap na hindi nila natamo. At ikaw, sa simpleng pagtanggap, nagbigay ka ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan ko ang duyan, bigla kong narinig ang tinig ng aking asawa mula sa tawag sa telepono. Kumusta kayo diyan, ang mga bata? Napangiti ako at tumingin kina Elay at Nonoy na masayang naglalaro. Maayos na kami, sagot ko. Wala nang problema. Ngunit bago ko ibaba ang telepono, dumapo ang malamig na hangin sa aking batok, banayad, hindi nakakatakot. At mula sa duyan, bahagyang umindayog ito. Kahit walang hangin, ngumiti ako. Alam kong hindi na siya nag-iisa. At alam kong kahit wala na siya, may tahanan na siyang nahanap. Hindi para manakot, kundi para sa wakas, makapahinga.